Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng 5 pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish at seaweeds. At bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno-videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo. Kaya't halina at panoorin natin ito. Isa ang white shrimp o swahe sa mga pangunahing mga aquatic species na inaalagaan partikular sa mga brackish water fish ponds sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na isang high-risk, high-reward species dahil sa maselan at madaling kapitan ng mga sakit ang mga hipon. Ngunit kung ating susundan ang mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito, malaki ang maaari nating kitain sa pag-aalaga ng hipon. Sa kasalukuyan, malaki ang demand para sa swahe sa ating bansa. At dahil sa mataas na presyo ng farm gate price na ito, ang pag-aalaga ng hipon ay isang negosyo na talaga namang maaari nating pagkakitaan. Importante na ang pipiliing lugar ng ating pag-aalagaan ng hipon ay may magandang supply ng tubig tabang at tubig alat dahil sa mga ang hipon ay inaalagaan sa brackish water. May magandang lupa na kayang humawak ng tubig. Malayo sa mga matataong lugar at kung maaari ay nakahiwalay sa ibang mga fish farm lalo na sa mga nag-aalaga ng hipon upang maiwasan na mahawaan ng sakit ang ating mga alagang hipon. Patuyuin ang pond hanggang magbitak ang lupa. Ito ay kadalasang tumatagal ng 15 days. Tanggalin ang topsoil na maaaring nagtataglay ng mga nakakasamang mga kemikal at patuyuin muli ang pond. Pagkatapos ng 1 linggo, ay aruruhin uli ang lupa gamit ang kalabaw o mechanical hand tractor. Magpapasok ng tubig sa pond at i-flush ang tubig upang mawala ang mga dumi. Patuyuin muli ng 5 araw bago mag-apply ng agricultural lime sa rate na 5 kilo kada ektarya. Pagkalipas ng 2 araw mula sa pagka-apply ng lime, magpapasok ng tubig na may lalim ng 1.5 metro. 3 araw mula ng pagpapasok ng tubig, maglagay ng tea-seed na may konsentrasyon na 20 ppm para mapatay ang mga isda na maaaring nakapasok sa ating pond. Maglagay ng disinfectant na may konsentrasyon na 1 ppm. Pagkalipas ng 3 araw, maglagay ng mga aerators depende sa stocking density ng ating pond at patakbuhin ang mga ito. Mag-apply ng abono ng 16-20-0 at 21-00 na may ratio na 3:2 na may rate na 10 kilo kada ektarya. Kinabukasan, maglagay ng pinaghalong rice bran at molasses 10 kilo kada ektarya.
3 araw bago maghulog ng similya ng hipon, maglagay ng probiotics upang mapaganda ang kalidad ng tubig. Kumuha ng mga similya sa BFAR at BFAR accredited hatcheries. Pumili ng similya na may laki ng PL10 hanggang PL15. May 3 klase ng stocking density na maaari nating gawin. Para sa extensive stocking, maaari tayong maghulog ng 5 hanggang 10 piraso kada metriko kwadrado. Ang ganitong stocking ay hindi na nangangailangan ng aerators. Para sa semi-intensive, maaari tayong maghulog ng 15 hanggang 50 piraso kada metriko kwadrado. Ang ganitong stocking ay mangangailangan ng isang 1 HP na aerator kada 500 hanggang 800 kilo na biomass. At para sa intensive stocking naman, 60 hanggang 150 piraso kada metriko kwadrado. Ang ganitong stocking ay mangangailangan ng 1 HP na aerator kada 300 hanggang 500 na kilo na biomass. Mag-stock ng umaga o hapon kung saan mababa ang temperatura upang mabawasan ang stress ng ating mga alaga. I-acclimatize ang mga similya sa isang balde o stocking box na may aerator na may tubig na nanggaling sa pond na ating huhulugan. Hindi bababa sa 1 oras ang pag-acclimatize sa mga similya. Bilangin ang mga similya bago ihulog sa pond. Maghulog ng 100 pirasong similya sa isang survival net upang malaman ang survival rate 10 araw pagkatapos maghulog. Ugaliing tignan ang water parameters. Siguraduhin na ang ating mga water parameters ay nasa sumusunod. Dissolved oxygen na higit sa 4 ppm. Ammonia na hindi tataas sa 0.1 ppm. pH na 7.5 hanggang 8.5. Temperatura na 25 hanggang 32 Celsius. Salinity na 10 hanggang 33 ppt. Transparency na 15 hanggang 30 cm. Mainam na ang kulay ng tubig ay brown, yellow o green. Magpapasok ng tubig mula sa pump o sa tidal water kada 1 linggo. Magdagdag ng mga probiotics upang mapanatili ang mga good bacteria sa ating tubig na makakatulong sa kalusugan at paglaki ng ating mga alagang hipon. Maglagay ng mga foot bath at tire baths sa mga pasukan ng ating palaisdaan. Maglagay ng mga bird scaring devices at mga tansi sa ibabaw ng mga ating ponds upang maiwasan ang pagdapo ng mga ibon sa ating mga ponds na maaaring nagdadala ng mga sakit na nakasasama sa ating mga hipon. I-control ang dami ng taong pumapasok sa ating palaisdaan. Ugaliing paghugasin ng kamay ang lahat ng papasok sa farm. I-disinfect ang ating palaisdaan at ang mga kagamitan. Limitahan ang paggalaw ng mga trabahador at i-assign lamang sila sa mga lugar sa ating palaisdaan. Ilayo ang post-harvest sorting area mula sa production area. Magtalaga ng mga gamit gaya ng net, bangka, balde at timba sa bawat isang pond. Ang pagpapakain sa hipon ay sa pamamagitan ng broadcast method. Mainam na gumamit ng bangka upang masiguro na mapakain ang lahat ng ating alagang hipon. Sa pagpapakain, magpakain ng pre-starter simula 0 hanggang 20 days of culture na may average body weight
na PL hanggang 3 grams per piece. Tayo ay magpapakain ng 2 kilograms kada 100 hipon at magdadagdag ng 2% na pakain kada isang araw mula sa pagkahulog. Tayo ay magpapakain 2 beses sa isang araw. 50% ng kabuuang pakain sa umaga at 50% sa gabi. Magpakain ng pre-starter 2 simula 21 hanggang 40 days of culture na may average body weight na 3.1 hanggang 5.5 grams sa feeding rate na 6 hanggang 5.5%, 3 beses sa isang araw. 40% sa umaga, 20% sa tanghali at 40% sa gabi. Magpakain ng starter simula 41 hanggang 70 days of culture na may average body weight na 5.5 hanggang 12 grams sa feeding rate na 5.5 hanggang 4%, 5 beses sa isang araw, 20% kada 2 pakain sa umaga, 15% sa tanghali, 25% sa hapon at 20% sa gabi. Magpakain ng grower simula 71 hanggang 90 days of culture na may average body weight na 12 hanggang 80 grams sa feeding rate na 4 hanggang 2.5%, 5 beses kada araw, 20% kada 2 pakain sa umaga, 15% sa tanghali, 25% sa hapon at 20% sa gabi. Magpakain ng finisher simula 91 days of culture pataas na may average body weight na 18 grams pataas sa feeding rate na 2.5 hanggang 1.8%, 5 beses kada araw, 20% kada 2 pakain sa umaga, 15% sa tanghali, 25% sa hapon at 20% sa gabi. Magsampling sa ika-30 araw mula ng pagkahulog at kada 10 araw para malaman ang timbang ng ating mga alagang hipon na makakatulong sa pag-compute ng pakain. Magsimula gumamit ng feeding tray sa ika-30 araw para malaman ang feed consumption ng ating mga alagang hipon. Mainam na mag-partial harvest pag tumimbang ng 12 hanggang 15 grams ang average body weight upang mabawasan ang stocking density ng ating pond na makakatulong mapabilis ang average daily growth ng mga matitirang hipon. Ang tamang pagpa-partial harvest ay makakatulong upang mapataas ang ating produksyon at kabuuang kita. Pagkatimbang ng 18 grams pataas ang ating mga hipon o pagkatapos ng 4 hanggang 5 buwan ay maaari na tayong mag-total harvest. Gamit ang seine net, paikutin ito upang matipon ang mga hipon sa isang gilid. Gamit ang dip net, hulihin ang mga hipon. Ilagay ang mga hipon sa isang banyera o net bag at dalhin sa post-harvest area. Timbangin ang mga hipon at ilagay sa isang styrofoam box at lagyan ng yelo at saka takpan para mampanatili ang pagkasariwa ng mga ito. Sa isang ektarya na intensive shrimp farm, mangangailangan tayo ng 1,689,880 pesos para sa operational cost kada sa isang cycle. Mangangailangan din tayo ng 922,000 para sa mga kagamitan para sa ating palaisdaan tulad ng mga aerators, generators at ang pagpapagawa ng mga biosecurity measures at iba pa. Kung tayo ay maghuhulog ng 800,000 na piraso na similya na may survival rate na 85%, na may culture period na 100 days, na may timbang na 18 gramo kada piraso, maaari tayong makapag-ani ng 12,240 kilo. Kung ating may ibebenta sa presyo ng 220 piso kada kilo, maaari tayong kumita ng 2,692,800 pesos.
Kung ating ibabawas ang paunang puhunan at ang operational cost, maaari tayong kumita ng 80,920 pesos sa unang cycle. Kung tayo ay makakapag-alaga ng 2 beses sa isang taon, maaari tayong kumita ng 1,083,840 pesos sa unang taon at 2,005,840 pesos sa mga susunod na taon. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Dagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BIFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.